Paano kung pwedeng matupad ang kahit anong hiling mo, pero isang araw mo lang ito may enjoy? Pag-usapan natin ang bagong series sa Netflix na If Wishes Could Kill na tumakot, kinilabutan, natawa, and nalungkot ako sa bagong series na to. Tungkol ito sa isang magkakaibigan na kailangan makasurvive sa isang app na tutupad sa kahit anong hiling mo, pero buhay mo naman ang magiging kapalit. Habang pinapanood ko nga to, natatawa akong isipin, ano kaya yung reaksyon ng tita ni Sea na pabalik-balik sa ospital yung mga kaibigan niya? Kasi syempre mahirap i-explain yung sumpa-sumpa ng isang app na alam mo yon, baka akalain ng tita ni Sea kasali sila sa fraternity eh. Akala ko noong una magiging full on the grudge lang to, na simple-simpleng multo, tapos nagulat ako na mala Jujutsu Kaisen pala to. I'll be honest noong una, na-weirdohan ako, pero maayos naman din nilang nagamit sa story. Kung titignan mo rin kasi yung simula, akala mo typical love story, rom-com Korean series, tapos biglang sa ending ng episode 1, bigla ba namang ginawa ng kaibigan nila yon? What I love from this series, nabalansin nila kung kailan sila mananakot, magpapakaba, tapos may mga times na matatawa or mapapangiti ka din eh. Buwing-buwi nga dito yung lalaki sa Squid Game eh, kasi inis na inis ako sa kanya doon, pero dito, goated brother-in-law siya. Kaya ito random lang Nabali yung rubber ng brace ko. Random lang ako lang ba? Or hawig nung lalaking magaling sa computer, yung bida sa It's Okay to Not Be Okay? Yung PDF file? Pero sana nga, siya yung good version kasi ang galing din niyang character talaga dito. Yan din yung nagustuhan ko dito eh. Walang unnecessary characters and lahat sila may silbi sa kwento. Nag-stick sila doon sa group of friends, tapos dinagdag nga lang yung kapatid and yung shaman and everything, and ayun lang, na mas malinaw lang siyang sundan since konti nga lang yung mga characters, tapos magkakakonekta rin naman sila. Akala ko nga noong una, matetegi agad yung boyfriend eh, sabi ko pa, naku sayang, kung ano-ano kasing app ginagamit eh, pero ayun, I'm glad na nabuhay siya. Honestly, I was concerned noong una sa magiging flow nga ng series na to since 24 hours nga lang meron yung humiling bago nga siya mategi. Pero buti na lang nagawa naman na ng paraan to justify kung bakit nga hindi agad natetegi yung mga bida. Again, I like all the characters here pero minsan, medyo naiinis ako dito kay See eh. Lalo yung bidang babae kasi nga may mga nakakabwisit siyang decisions eh. Una, yung lumingon siya na it's the one thing na hindi nga niya pwedeng gawin. Tapos nung sinubukan nga niyang lumabas ng sasakyan, kaya munti ka na nga mategi si brother-in-law. Tapos nung lumapit nga siya doon sa kaibigan niyang, kakatapos lang nila magrambulan. Kaya ayun, nakuha yung one thing na hindi nga dapat mawala sa kanya. In terms of pacing and flow nga ng series, what I like here is that pagkatapos nga nung build-up and nung nagsimula na nga yung lahat, tuloy-tuloy na yung mga nangyari. Continuous na nga yung bawat episodes and wala nang laktaw na parang halos isang araw na mas okay yon kasi nga it preserves yung thrill and momentum na nabibuild up sa bawat episodes. Ramdam mo lang yung sense of urgency doon sa mga characters na gusto rin talaga nilang matanggal yung sumpa sa cellphone nila eh. By the way, kahit sobrang nakakabwisit si Nari dito, gustong gusto ko yung episode na siya yung sinusundan natin. Gustuhan ko kung paano nga na-unfold sa episode na yung mga bagay-bagay, like kung ano nga yung hiniling niya, paano to naka-apekto sa kanya and sa mga taong nasa paligid niya, and wala lang, complicated pero interesting na character lang din talaga si Nari. Like I said, nabalanse naman nila ng maayos yung tema and emotion nga nung series na honestly medyo na-weirdohan lang ako noong una na chill-chill lang siya, tapos biglang naging brutal na horror, tapos kumalma, tapos may pagka-comedy na medyo nakaka-confuse lang na paiba-iba yung genre eh. Pero ayun, sa dulo, it kinda works pa rin naman. Gustuhan ko rin pala yung backstory kung saan nga ba nagsimula and nabuo nga yung app na to na mayroon ngang sumpa, and I think that alone could be a horror movie in itself eh. And interesting nga yung magkaibigan na pinagmulan nga ng lahat ng to. So alam mo yun, kudos doon sa part na yun. Again, I like this series. I think masyado lang maraming nangyayari. It's one bizarre thing after another na sana if magkakaroon ng season 2 to, mas malalatag lang nila lahat ng maayos. Medyo na caught off guard lang talaga ako na may shaman, na may babaeng hindi makalabas sa isang lugar, tapos kaya nga nilang labanan yung mga multo na to. Pero ngayong napanood ko na nga ng buo, medyo okay na I get it. Pero if sa simula, it's kinda confusing lang. Napanood nyo na yung Mudborn, ayun din yung naging comment ko nga doon sa movie na yon, na nabigla lang talaga ako na biglang may Ed Kaluwag na literal na makikipaglaban doon sa aswang. Kasi nga akala ko mala The Ring or The Grudge yung approach na in terms of horror, pero ayun, hindi pala. So ayun lang, fun series, I love the character. Also like na kahit papaano, willing sila mangtegi ng bida. So ayun, again, ang title ng series ay If Wishes Could Kill, and ang torta rating ko for this series ay 7 or 7.5.
out of 10.